blessed evening o mapagpalang gabi po sa ating lahat. Narito sa dan para sa ating daily na pag-aaral ng ating devotion. Sorry po, wala po pong post na devotion kagabi dahil po sobrang inintay natin ang ating mga amo sa kanilang pagbabalik mula sa bakasyon na dumating na sila ng alas 2 na ng umaga. So, inyong lingkod po ay kulang talaga sa tulog. Actually, 3 oras lang yung tulog natin. But thanks God sa kalakasan at napagtagumpayan na naman natin na isang buong araw natin trabaho. So, bago tayo dumako sa ating daily na pag-aaral ng ating gospel, huwag po natin kakalimutan ang manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. Ama namin Diyos, nakapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa buhay kalakasan ng tiningan na patuloy na pinagkakaloob sa aming Panginoon. Salamat din po sa mga blessings, sa mga trials and tests na aming napagdadaanan, Panginoon, dahil ang blessing ay nakapagpapasaya sa amin, ngunit lalong higit nakakapagpatibay ng aming pananampalataya sa inyo, Panginoon, ng mga tests and trials sa aming buhay, Panginoon. Salamat po sa provision, promotion, protection, Panginoon, divine wisdom na pinagkakaloob mo sa amin at sa aming mga anak, Panginoon, and the strength, Panginoon, at ang good health, Panginoon, sapagkat sabi nga na ang health is wealth, Panginoon. Daig pa ng mga taong malulusog, Panginoon, at pinapalusog ninyo ang mga mayayamang tao, Panginoon, sapagkat kahit marami mang pera isang tao, ngunit wala itong mabuting kalusugan, baliwala at masasayang lamang lahat ng kanyang pinagpaguran. Hindi po, Panginoon, dinadalangin namin ang pag-iingat ninyo para sa aming bansa, Panginoon, lalong higit dumadanas na po ito ng mga earthquake, Panginoon, at may kinakatakutan ng mga tao, Panginoon, na mangyayari daw na the big one, Panginoon. Ngunit alam namin, Panginoon, that our family, our loved ones, Panginoon, nasa man silang panig ng mundo, Panginoon, ay laging may protection, divine protection from you, Panginoon, at kayang-kaya mo kami iligtas sa anumang sitwasyon ng aming buhay, Panginoon. Hindi po, Panginoon, sa aming Gako, Panginoon, sa pagbubuli-buli at pag-aaral ng inyong mga salita, dalangin po namin na kayo lang ang mataas at mapupurihan na inyong lingkod po. Gawin naman ninyong tungtungan na inyong kaluwalhatian, Panginoon. Ngunit kayo ang siyang mangungusap at magpapahayag sa bawat tao, Panginoon. Sa anumang mga sitwasyon, anumang mga panahon ng aming buhay, Panginoon, patuloy kami maglilingkod at magpapasalamat sa inyo. Gayon din po ang Panginoong Yesus ay pinasasalamatan din po ng Panginoon sa pag-aalay niya ng kanyang buhay para sa katubusan ng buong mundo. Ngayon din po, Panginoon, dinadalangin namin na Holy Spirit, Panginoon, na siyang lumukob sa amin upang aming magagawa, Panginoon, ay para lamang sa inyong kabutihan, Panginoon. Salamat din po sa banal na Espiritu na siyang lumulukob sa amin at gumagabay upang magagawa namin ay sang-ayon sa inyong kalooban. We honor you, we glorify you, Panginoon, at gawin niyo lamang pong mouthpiece at instrument na inyong lingkod na tagapagpahayag ng inyong salita. Ngunit ang lahat ng mamumutawi sa aking bibig, Panginoon, ay galing lamang sa inyo, Panginoon. At ano man ang deepest desire ng bawat isa, Panginoon, at alam namin, Panginoon, na alam niyo na ang bawat isa, Panginoon, ay nangangailangan talaga ng gospel sapagkat palapit na ang pagbabalik ng inyong bugtong na anak na si Jesus dito sa mundo, Panginoon. At kayo po ang mangusap sa mga makakapanood, makakapakinig o makakabasa nito, Panginoon. Nawa ito'y magrema, Panginoon, tumimo sa puso, isip ng bawat isa, Panginoon, at papurihan at takilain ka sa inyong mga nilikha at ginawa. Kasama na rin po kami ng mga tao, Panginoon. Honor you, we glorify you, and we love you, Lord, this we pray. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. So, nasa Lucas 23:11 na po tayo. Siya ay hinamak at tinuya ni Herodes at ng mga kawal nito. Siya ay dinamitan nila ng magarang damit at ipinabalik siya kay Pilato. Message, at ito na nga daw ang hindi magandang ginawa ni Herodes sa Panginoon. Hinamak daw niya ang Panginoon pati ng mga kawal nito at dinamitan din daw ito ng magarang damit ang Panginoon saka pinabalik kay Pilato. Application, dahil hindi nangyari at naganap ang gusto ni Herodes na gawin ng Panginoon, ay hinamak at tinuya na lang nila ito ng kanyang mga alagad or kawal. Parang pinaglaruan pa nila ang Panginoon dahil dinamitan daw ito ng magara pagkatapos ay pinabalik naman kay Pilato. Isa na
isa na namang muling pagpapasan ang nangyari. At gaya ang kalaban nating si Satanas, pero para talunin ka ay lalaitin ka at pahihirapan. At kapag mahina ang relasyon at pananalig sa Diyos, aagawin ni Satanas. Subalit sa matibay gaya ng Panginoon, di siya magwawagi dito. Ayan. So, purihin ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon. So, yun na nga. Dahil expected nga ni Herodes na gagawa ang Panginoong Yesus ng himala o miracle sa harapan niya na makikita niya ay hindi yung ginawa ng ating Panginoon. Pagkos na natiling tahimik ang ating Panginoong Yesus at inoobserbahan kung ano ang mangyayari sa kanya. Ganyan din nila siya kay Herodes. Ayan. So, sa buhay natin, ganyan din eh. Di ba sabi nga, kapag alam mong wala kang atraso sa isang tao, wala kang utang sa isang tao, napakadali para sa atin na makausap, makasalubong mo natin, makabatian natin yung taong yun, di ba? Pero pag once na ikaw kasi may tinatagong secret or deepest secret at ano po mga unconfessed sin sa ating Panginoon, isin yung nagiging hindrance para tayo ay tuluyang mapagpala ng ating Panginoon. Alam ko marami ang mga tao, mga preacher na nangangarap na sila ay sumikat, na sila ay makilala. Ngunit sa tulong at habag ng Diyos ay nakakaya natin ang lahat ng mga bagay na pagdadaanan natin. So, yun na nga, nangyari na naman ang pagpapasahan. Pinasa na naman ni Herodes ang ating Panginoong Yesus kay Pilato. So, that means si Poncio Pilate or si Pilato na ang magdidesisyon kung ano ang magiging final judgment o hatol sa ating Panginoong Jesus. Ayan. So, sa buhay natin, di ba, alam naman natin na may mga gagamitin ang kalaban o demonyo upang tayo ay magapi, upang tayo panghinaan ng loob. Pero, dapat sa buhay natin patuloy tayo nagtitiwala sa ating Panginoon dahil ang Panginoon kapag siya ang nangako tinutupad niya. Maybe it will take time bago tuluyang mangyari at maganap pero nakasisiguro tayo na mangyari at magaganap especially when we lift it all up to the Lord in prayer. Ayan. And ayun na nga, ang ginawa sa kanya, pinagsuot siya ng representation na sinasabi kasi nga ng ating Panginoong Yesus na siya ay hari ng mga Hudyo. So, hindi natin totally alam kung anong kasuotan ba yun o talagang sobrang mainit sa parteng silangan o Middle East. Kaya kailangan ay palaging protektado kayo at ang inyong mga bahay. Lalong higit ang mga mahal natin sa buhay, di ba? Yung sa mga nangyayari nga ngayon na alam niyo na, mga nangyayaring korupsyon o mga kaguluhan sa Senado, sa ating bansa. Ngunit naniniwala at nagtitiwala tayo na gagawin ang Diyos at magaganap yun sa buhay ng bawat isa sa atin, bawat mga mamamayan ng ating bansa. So, representation ng magarang damit, tas pagkatapos naman ay huhubaran o paghahati-hatiin ng mga kawal ang magiging damit na ating Panginoong Yesus. Pero sa mga susunod na topic pa natin, yung binigyan ko lamang po kayo ng pahapyaw na posibleng maging topic or maging tinatakad up natin ngayon. Ayan, so kung halimbawa merong humahamak sa iyo at sinasabi sa iyo, naku, kasi syempre, hindi natin alam, may iba't iba ng paglaki, di ba? Kung simula ng pagbata mo, lagi kang kinukutsa na ikaw ay masamang bata, ikaw ay magulong bata, ikaw ay tamad na bata, di ba? At yun yung kumbaga, yun yung nagbibuild ng kung ano yung naririnig lagi ng tenga mo. Kaya nga sabi, ating bantayan ang ating mga tenga, ating bantayan ang ating mga 5 senses. Dahil yan yung posibilidad o maaaring atakihin sa atin ng ating kalaban sa iba't ibang sitwasyon man o iba't ibang paraan. Kaya nga sabi nga, in everything we do, put God first para ang magagawa natin ay tanging para sa kanyang kapurihan lamang. Ayan. And ayun, ang pinagkakahimutok ni Herodes is
Bakit dun sa mga iba nababalita ng Panginoong Yesus na may ginagawa siyang mga himala, pero sa kanya mismo na hindi naman natin masasabing super duper close, pero kakilala niya. Ngunit minsan iba't iba ng sitwasyon kung paano niyo tatanggapin na halimbawa, Lord, ang hirap po sumunod bilang Kristiyano sa inyo, Panginoon. Hirap po, Panginoon, na mabuhay ayon sa inyong kalooban, pero ipinagkakatiwala ko po ang lahat sa inyo, Panginoon. Kayo ang may hawak ng aming buhay, kayo ang may hawak ng aming kalakasan, at kayo ang may hawak ng aming mga magiging future, Panginoon. At alam namin na may nakikita kayo, Panginoon, na napakagandang mga plano at napakagandang mga ideya na nais mong ibahagi sa amin at sa ating lahat ng ating Panginoon, di ba? And yun ang masaklap o mahirap kapag ka pinagpapasapasahan ka, di ba? Hindi mo malaman kung saan ka ba. Sinasabi ng isa na siya ang nanay mo, sinasabi din ng isa na siya ang nanay mo, di ba? Na siya ang pakinggan mo. Pero ayun, minsan hindi yun talaga yung nagagawa natin, di ba? And basta makikita natin dito as times goes by yung kung paano yung full submission ng ating Panginoong Yesus sa ipinag-uutos sa Kanya ng ating Diyos Ama. Ewan ko kung mahalata niyo po na medyo napikit-pikit ng aking mata. So, tayo po nawa ay natutunan sa ating share ng devotion video, and kapag kaya natin makagawa ulit bukas, ay gagawa ulit tayo. Yan. Sa mga hindi nga po pala nakakaalam, ako po ay 2 linggo na hindi muna makakapunta o makaka-attend ng church dahil kinakailangan po ako dito sa bahay. May mangyayaring mga operasyon sa nanay ng aking among lalaki. Ngunit we know that God is a healer, and by the stripes of the wounds of our Son Jesus Christ, she is healed, Panginoon. Walang gawain ng kaabay ang pwedeng humadlang, Panginoon, sa inyong layunin sa bawat isa sa amin, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na sa pagbubulay-bulay namin ito, Panginoon, ay napapasaya ka namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na makapag-share, Panginoon, ng inyong mga salita, Panginoon, at anuman po ang kakayanin ng aming mga bulsa at puso, Panginoon, na maibigay para sa inyo, Panginoon, ay alam po namin na kahit anong bagay ay sa inyo, Panginoon, at lahat ng aming mga maiimbento, Panginoon, ay tanging galing lamang po sa inyo, Panginoon. Nadalayan ko po ang lahat ng mga pinansyal na problema, Panginoon, at mga pagsubok, Panginoon. Nakabas man ito, Panginoon, ay alam po yun. At dalangin po namin, Panginoon, may mga sakit at karamdaman, Panginoon, na by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, we are healed, Panginoon. We pray also, Lord God, para po sa lahat ng mga sakit at karamdaman, malalaman ito o hindi, physical, mental, emotional, spiritual, Panginoon, lalo higit ang mga nakaambang, Panginoon, na mga magiging kalaban namin or mga magiging dahilan upang maghina ang aming pananampalataya, Panginoon. Pero nagtitiwala po kami na kayo ay may better plan para sa amin. At alam po namin, Panginoon, ang bawat mga pastors, priests, evangelists, prophets, Panginoon, at lahat po na mga pupunta sa Panginoon, ay dalangin namin, Panginoon, din po ang lahat ng mga pastors, priests, evangelists, prophets, Panginoon, mga missionaries, Panginoon, kahit mga ordinaryong workers, Panginoon, ay gagamitin niyo, Panginoon, upang makapagpahayag ng inyong mabuting balita o ebanghelyo, Panginoon. At dinadalangin din po namin ang mga gawain na dapat namin gawin, at patuloy kami bigyan ni Lord ng kalakasan, at matanggap po nawa ng mga mahal sa buhay, Panginoon, sakaling kailangan at alam po namin na kayong po-provide sa lahat ng mga pangailangan ng mga mahal namin sa buhay, Panginoon. And dalangin po namin, Panginoon, ang bansang Pilipinas, Panginoon, na anuman nangyayaring korupsyon, mga baha, Panginoon, alam namin hindi magwawagi, Panginoon,
Bagamat ang mga ibang mayaman sa ibang bansa ay sinisecure na nila ang kanilang mga bagay-bagay. Pero bakit tayo at kami, Panginoon, ay ang pagtatagumpayan po namin, Panginoon, ang lahat ng mga pagsubok, Panginoon, sa aspetong pinansyal, spiritual, Panginoon, ay sama-sama po ang bawat isa, Panginoon. Maglilingkod at magpupuri sa inyo sa kahit anumang sitwasyon na mayroon kami sa aming buhay, Panginoon. Dalangin din po namin ang bansang Pilipinas, Panginoon, that you will raise up leaders, Panginoon, na siyang may takot sa inyo, Panginoon, at banal na layunin, Panginoon, na maipahayag ang inyong ebanghelyo sa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na kayo ay may mahabaging puso, Panginoon, na willing, Panginoon, na turuan kami ng mga magagandang bagay dito na meron sa mundo, Panginoon. At dinadalangin din po namin, Panginoon, ang Hong Kong, Panginoon, na kayo ang siyang mag-ingat. Salamat, Panginoon, that Hong Kong, Panginoon, is the place of sugar and honey, Panginoon. Ito ay kay tamis pakinggan sa ating mga labi. Ngunit ang tanong ay kung totoo ba ang ating mga bansang Israel, Panginoon. Pray for Israel, Panginoon. Sabi niyo kung sino ang manalangin kay Israel, Panginoon. At dinadalangin din po namin, Panginoon, ang anumang mga lakad o biyahe. At dalangin din po namin, Panginoon, ang kung kalooban ninyo, Panginoon, na pagalingin ang mga mahal namin sa buhay ng Panginoon. At alam ko po, Panginoon, na napakaraming mga tao, Panginoon, kahit ordinaryong tao na nagnanais, Panginoon, na palapit sa inyo, Panginoon. Kaya dinadalangin din po namin, Panginoon, ang bansang lahat ng mga pupuntahan, Panginoon, ng bawat isa sa amin, Panginoon, na mga Panginoon ay maging mapatunayan that the Philippines is the only Christian nation or is one of the Christian nation, Panginoon. Kaya dinadalangin namin na maaabot ang lahat ng panig ng mundo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga taong ginagamit niyo, Panginoon, upang kami ay magpatuloy sa buhay namin, Panginoon. Dinis-dinis, dagulo ay amin po, Panginoon, na hindi dahil tinatanggihan mo, kami po ay busog na busog. At dinadalayan po namin, Panginoon, na salamat sa inyong mga salita, Panginoon, sapagkat babaunin namin ito sa tuwing kami, Panginoon, ay Lunes, Panginoon. At dinadalayan po namin sa inyo, Panginoon, ang dakilang pag-ibig, Panginoon, na nagmumula sa inyo, Panginoon. At anuman po ang mga dinadanas namin, Panginoon, naniniwala kami na mapagtatagumpayan namin ito sa tulong ng Diyos, Panginoon. At kailangan na rin po magpahinga na inyong lingkod, Panginoon. Anuman po mga nakalimutan namin ipanalangin, Panginoon. Alam po namin na ito ay nakaabot na sa inyo, Panginoon. At salamat po, alam namin, at kiniklaim na namin, Panginoon, ng victory sa lahat ng mga bagay na amin na pinagpe-prayan natin na hope for, Panginoon, sapagkat sabi nga, ang pananampalatayang walang pagkilos o paggawa ay patay, Panginoon. Na bagamat physical man namin ay malakas, Panginoon, ngunit pagdating, Panginoon, sa spiritual kami ay kadalasan ay bumabagsak, Panginoon, o nawawala ng gana sa pag-aaral, Panginoon. Pero sabi nga, the show must go on, or ang mga bagay, Panginoon, ang dapat mangyari at maganap ayon sa mga bagay na mabibigat gawin o hindi namin kayang gawin, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Panginoon. This we pray in the power of Jesus Christ. Amen. Good night and God bless po sa ating lahat. Bye!